Pilipinas, walang iba kundi si Mike Pedro. Kala ko, bibiguin mo ako partner. Sige, sige. Maraming salamat. Alam mo, nung kami ay nag-file ng impeachment, may nag-comment, nakita ko, tuwa ako. Kasi sabi niya, para daw po kaming 7 dwarfs. Nauna si Manny Luna, si Topacio, ako, si Harold Prestigio na matangkad doon. Pati si Atty. G. Palas, magkakahay po kami. Pero sa inyo po lahat, bukas ay papadismiss nila ang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayong hapon po, kausap ko ang ilang makabayang kongresista ang nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa ustisya, lalaban po sila bukas at may mga ilalabas pa sila mga ebidensya laban sa kurakot sa administrasyon ng Bongbong Marcos. Kaya po bantiyan niyo bukas yung mga nangyayari, pagtuunan po natin at tulungan natin sila. Dahil yung katulad ng banggit ni Atty. Manny, ito, nandito si Ronan, Atty. Lambino, Atty. Torion, kung mga kasama po natin. Alam niyo, nagkaroon ng leadership vacuum sa ating bansa. Kung mapapansin ninyo, ang maingay lang sa Senado, iilan. Andyan si Senator Marcoleta, sila Senator Amy, of course, sila Alan andyan din. Pero talagang makikita mo, sa Kongreso walang nagsasalita. Ilan-ilan lang. Ilan lang ang kampi natin. Si Miao Miao, sinuspindi pa. Sabi ni Senator Pete Lacson, 67 ang mga kongresista, contractors ng sariling pondo. Hindi sinuspindi, hindi inimbestigahan. Naggawa ng listahan si Diskaya. Si Bernardo, may mga congressman na nandun. Walang nasuspindi, walang nakasuhan. Pero yung isang nagsasalita sa korupsyon, sa pagnanakaw, kinasuhan. Bukas po, magsasalita sila, tulungan natin sila. Dahil sa katotohanan, ito ang pinakamabigat na pagdadaanan ni Vice President Inday Sara Duterte. Dahil sa nakikita nila, pag hindi nila natanggal ang ating pangalawang Pangulo, sigurado na uupo si Inday Sara bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi pa ho 2028. Baka bago pa mag-2028, maging Pangulo na si Inday Sara Duterte. Kaya ang nais po nila, mawala na siya sa ganitong panahon pa lang, ganitong kaaga. Ganon sila katakot kay Inday Sara Duterte. Pero di ba ho, ang saligang batas, anong sinasabi? Ang proseso ng impeachment, ito lang ang pagkakataon natin para magreklamo, para i-question, para maging kritikal sa namumuno sa ating bansa. Anong ginawa? Yung kay Bongbong Marcos, kami nun, pumunta, ayaw tanggapin. Pagkatapos, kinausap lahat, wala mang endorso. Pero okay na rin, kasi ako nung umpisa pa lang, ayaw ko na. Yung mga pumasok na impeachment, dinismiss kagad. Paano mawawalan ng substance ang impeachment complaint lamang kay Bongbong Marcos? Ang linaw ng budget, siya pumirma. Ang sabi nun sa complaint, unallocated and program funds. Siya pumirma. Ebidensya na kagad. Ang pag-release ng pondo sa flood control, sino pumirma? Marcos. Ang Pangulo, si Marcos. Paano na wala ng ebidensya? Tingnan lang nila ang budget, tapos na ang issue. May kinalaman si Bongbong Marcos. Dapat, ang ginawa nila, pinaupo, pinagpaliwanag. Ano ba nangyari sa budget? Ano ba ang ginawa mo? Itong releases na ginawa mo para sa flood control, kasama ka ba dyan? Pero hindi ho. Dinismiss ka agad. Yung kay Inday Sara, 125,
unliquidated. Ang totoo po doon, ang natitira na lang na unliquidated, 75 million. 75 million pesos unliquidated. Ang ibig pong sabihin nun, ayusin mo bang submission ng dokumento at itama mo. Hindi sinabing nagnakaw. Hindi sinabing korupsyon. Pag tinignan nyo ang co-report this year, DPWH unliquidated 100 billion pesos. DOH unliquidated 50 billion pesos. Lahat ng ahensya may unliquidated funds. Dahil yan po ang proseso ng pagsasaayos ng pondo. Ngayon, si Bongbong Marcos, 2022, 2.5 billion pesos in 45 days. 32 million pesos a day. Inimbestigahan ba nila? Hindi. 2023, 5 billion pesos. 2024, 5 billion pesos. Magkano yun? 12 million pesos a day. Inimbestigahan ba nila? Hindi. Kaya po, ang proseso at sabi ng saligang batas, itama natin. Pero bakit ganyan? Yung mga totoong nagnakaw, yung totoong naging korap, ayaw niyong tingnan. Pero si Inday Sara, dahil kalaban ninyo sa 2028, dahil may politika, tatanggalin ninyo para mawala sa laban pagkapangulo ng ating bansa, ng ating republika. Kaya po kung ayaw lumaban ng Kongreso, ayaw lumaban ng Senado, hawak nila ang Ombudsman, hawak nila ang DOJ, sino ang lalaban? Tayo! Tayo kasama ang sambayan ng Pilipino na laban para ituloy ang nangyari sa bansa. At yung pong ginagawang pagnanakaw sa Kongreso, Senado, dapat na pong itigil yan. Dapat na pong itigil ang organisado na pagnanakaw na pinamumunuan at nakakayang sabihin kung di walang iba ang Pangulo ng ating Republika, si Bongbong Marcos. Si Inday Sara nagkamali. Tayong lahat nagkamali. Sino dito kumampanya kay Bongbong Marcos at Inday Sara? Lahat tayo! Ang unang karapan ni Bongbong Marcos, mama, magkakasama tayo dito sa Quezon City. Yes! Kaya, ang pangalawang may kasalanan si Inday Sara. Bakit? Sumama siya kay Bongbong Marcos. Kaya ngayon, may responsibilidad tayong lahat na ituwid ang mali. Kung ano yung kampanya natin dati, doble kampanya para tanggalin si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At sa pagkakataon ito, sabihin na natin kay Inday, Ma'am, sa susunod, itama mo na. Kasi ang unang nangiwan sa iyo, sabi unity, si Bongbong Marcos. Walang isang taon, inaway ka. Ang pangalawa, ang dami mong kakampi sa Kongreso, nakasunod sa iyo kahit saan ka magpunta, kahit anong gawin mo, nakalanay. Kulang na lang, no? Kulang na lang, talagang pati paglakad hintay, humiga sila para makapaglakad. Si VP Inday Sara, pangalawang pagkakatabi. Sa Senado, ang dami lang kakampi. Kay Duterte, lahat pumupuri, sumasamba. Ngayon, iniwan sila. Lahat ng yan, dapat tandaan ni VP Inday Sara. Pag siya naging Pangulo, lahat ng mga nagnakaw, ikulong niya. Lahat ng ninakaw ng pera ng bayan, iba sa uli niya. At yung Kongreso at Senado, isa rin lang niya. Dahil yan ang buwan ng yakawan dito sa ating bansa. Congressman Damat, sa inyo po lahat, tuloy po ang laban hanggang hindi na natapos. BBM, resign!
Ayan. Thank you so much, Congressman and future Senator Mike Defensor! Palakpakan po natin. Ayan, let's please have another photo opportunity po with Sir Mike po, Congressman. Special request. Okay. Maraming salamat, Mr. Ronald, kasama ko sa PANA, Philippine Alliance for National Accountability. Masaya kami na nandito isa sa mga fundasyon ng PANA. Ang dating Secretary ng DNR, ang Congressista ng Quezon City, si Congressman Mike Defensor. Salamat sa lahat, no? Nabigomang kami sa aming third complaint sa Secretary General's Office ng House. Pero yun ang kabiguan na success dahil na-expose namin ang kapulukan ng sistema sa House of Representatives. Naging circus ang impeachment dahil binastos nila ang kaunwayan at ang konstitusyon ng Pilipinas. Yon ang pinaka-importante na nagawa ng grupo ni Congressman Mike Defensor, ni Ronald Adaman, myself, and the others. People's complaint po yun. Ang binastos nila ang mga Pilipino. Hindi kami. Kasi instrumento lamang kami ng ating mga mamayan. Maraming salamat sa inyong suporta at lalaban tayo sa gobyerno ng mga magnanakaw. Hindi tayo papayag dito. Atras. Siyempre, lalaban tayo. Lalaban tayo. Wala tayong sa totoo lang, kayo, ako, personally, I pin my hope in Inday Sara Duterte because of her qualities of leadership. The Duterte brand of leadership. Nakita na niyo si Tatay Digong kung anong ginawa sa Pilipinas at yun ang ayaw nila mangyari ulit. Kaya ayaw nila sa Pilipinas. So tayo, siyempre hindi tayo papayag. Ito, binubulong mo lang ha, atin-atin lang ito. Yung media, huwag na ako ikot. Mayroon nagsasabi diyan, pagka ituloy-tuloy ninyo pag-impeach kay Niki Sara, eh baka yung mga taga-Mindanao, maudyok. Maudyok ang taga-Mindanao. Matagal na. Matagal na, mag-flare. Mag-flare ang fire. The embers of the Filipino people in Mindanao will explode. Pagka nangyari yun, sasama ako para mang movement ang gagawin kung darating ang panahon. Noong panahon 2016, nung gusto nilang tanggalin o file ng kaso, hindi lang paupuin si President Duterte, there was a press conference at the Club Filipino. Alam po ninyo ang binanggit ko kung gawin ninyo yan, sampo ng MRRD, leadership ng MRRD. Ano sinabi ko? Over our dead bodies! Okay? So again, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Correct ko lang pala hindi ko nabanggit ng maayos kanina. Pasensya ka na, Bishop. Si Bishop Willie Maplang lang pala. Talampagan natin si Willie. Napakarami po ng grupo nila. Kung tawagin ay Community Force Multiplier for Peace Incorporated. Okay? So siguro, kasi patapos na tayo, baka mayroon kayong konting question? Mayroon man? Picture natin.
Gusto ko rin pagsalitain siguro dalawa. Ikaw, Mike! Ha? Ayun! Pero hindi niya narinig eh, yung kanta eh. Okay. Anyway, thank you very much. Thank you very much. Kilala naman ko si Mike Defensor. Ito, nakikita niyo sa YouTube o sa mga vlogs, siya yung nagsabi, mayroon siyang post ngayon na ito na yung worst na ginagawa nila kay Bibi Sara through impeachment. Siya yun. Tingnan niyo, research niyo. At I agree with him. Kaya noon, inulit ko lang. Gusto nilang tanggalin nila paupuin si PRRD 2016. Ako po yung nagsalita. At nagiging front line sa GMA News. Wala sa GMA dito ngayon. Over our dead bodies. Susugan ko lang yung sinabi niya, no? Susugan Isa tayo. Gamitin na lang natin yung agila ng Pilipinas. Hindi tayo company niya niya. So natin, makampanya tayo buong Pilipinas. Okay? Para protektahan si Bibi Inday Sara. Gusto ko banggitin sa inyo, ang plano namin magkaroon ng by region singing competition using this song as